May tanong sa akin. Sana po Sir Boss Ray, mapayuhan niyo po ako sa problema ko kasi sobrang stress na po ako sa mga pinapadala nilang mga message sa akin po. At pakiusap na lang po, huwag niyo na lang banggitin ang name ko po. Good afternoon, Mr. Miss. Si Barangay Secretary ng San Jose to. Tumawag ang Bugok Law Office sa amin to request ng certificate to file action for small claims court case na ipafile daw nila laban sa'yo. Tawagan mo itong number na to. Makipag-settle ka muna sa kanila kasi baka ma-issuehan namin ito bukas. Tawagan mo muna yan. Inform mo kami kung may agreement na kayo para ma-hold namin yung request nila. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video, aalamin po natin kung may katotohanan po, no, yung mensahe na pinadala sa inyo na yung barangay secretary po, no, ang nag-message sa inyo to inform you na yung pong law office nagre-request ng certificate to file action, no, para daw makapag-file ng small claims case against you. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng papautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay po. So sabi nyo nga po gusto nyo po na mapayuhan kayo, no? At kasi nga sobrang stress na kayo dun sa mga pinapadala na mensahe nito mga bugok at abusadong online lending apps. Okay, ito po yung mensahe, no? Sabi po is si Barangay Secretary po to ng San Jose daw. Hindi ko alam kung anong San Jose to, no? Anong lugar. At tumawag daw po yung Bugok na Law Office, no, at nagre-request ng certificate to file action para daw po, no, makapagsampa ng kasong small claims case, no, laban sa inyo. O doon ho muna tayo. Okay. Dito ho ako nagtataka kasi bakit ho yung barangay secretary, no, ang magpapadala ng mensahe sa inyo, no, just to inform you na yung law office is nagre-request ng certificate to file action. Di po ba? Parang hindi ho yata tama eh. Di ba? Tsaka ang ito ho ang certificate to file action, hindi ho nire-request yan eh. No, kasi may process po yan. No? Yan ho yung pagka may nag-complain sa inyo, no? So mayroon yang hearing, no? Tapos pagka walang napagkasunduan or walang umattend, that's the time na bibigyan kayo, i-issuean ng certificate to file action yung nag-complain sa inyo. Pero ito po dahil nga po mayroong Supreme Court Administrative Circular 14-93, hindi na po tinatangkilik yung mga kumpanya or juridical entity po. Kasi may kakayanan po sila na maghapla diretso sa korte. Okay, yung mga ganito po na mga ini-issuean po ng certificate to file action is ito po yung mga usaping individual lamang po. Okay? Ang po niyan is dapat yan is nakatira sa isang city or municipality. Yan, pwede po silang maghabla sa barangay, no? Kaya ako takantaka bakit ipinipilit ito, no, ng mga bugok at abusadong online lending apps. Tapos ang daw nagre-request sa kanila is a law office. So alam ng law office to na hindi sila tatangkilikin na sa barangay. Di po ba? Bakit ganun pa rin? So malalaman talaga natin na walang alam sa paniningil. Di ba? Gumagamit pa po ng ibang tao samantalang bawal po yan sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. No, nakalagay po doon na bawal magpanggap. Pagpapanggap po ito. Nagpapanggap siya na barangay secretary. Di po ba?
Tsaka bakit ka imimensahe ng barangay secretary na merong, no, lumapit sa kanila at naghihingi ng certificate to file action para maidemanda kayo ng ng small claims case sa small claims court. 'Di ba? Hindi nagtutugma eh. Malayong-malayo talaga sa katotohanan yung mga pinagsasabi nitong mga to. Oh, tapos ito pa. Sabi pa ho nung barangay secretary nyo daw tawagan daw po yung number na ibinigay. Oh. Diba parang lumalabas siya maniningil? Diba? Biro nyo, barangay secretary gagawing maniningil? Napakalakas naman ng mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Para magawa nila yun. Tsaka hindi ho tatangkilikin yan eh. Di ba? Sinabi ko na ho sa inyo. Kasi may Supreme Court circular, no? Memorandum. Yung 14-93. Hindi ko maintindihan. Ba't di nila maintindihan yun? Katagal-tagal na nung na yun. Circular na yun. 1993 pa ho yun. Oh. Bakit hindi ba nila alam yun? Anong taon na ngayon? 2025 na. Aba. Sobra naman yatang delayed ang niyang mga yan. Diba? Dapat alam nila yun eh. Oh. Tapos gagawin pang maniningil yung barangay secretary. O di sagutin nyo po yan. Sabihin nyo, sige po, bigyan nyo. Kung kaya nyo bigyan. At doon na lang kami sa small claims court mag-usap. No? Huwag nyo hong stressin yung sarili nyo sa ganito. Kasi po, pagpapanggap. Unang-una, bawal yan. Diba? Tapos, ini-stress lang kayo. Diba? Bakit nyo hahayaan? No, na may ibang tao na kumontrol po sa inyong isipan. Yan ang wag na wag nyong gagawin. Di po ba? Andun na ho tayo, may utang kayo dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Pero in the first place, alam nyo ba na ganyan magtrabaho yung mga bugok na yan? Hindi, di ba? Kaya ako nagtataka dun sa ibang mga nagko-comment po na nang hiram tapos ayaw bayaran, nang hiram tapos ganito. Alam niyo yun, huwag na lang ho kayong mag-comment pag may mga ganyan kayo sasabihin kasi hindi niyo ho alam yung totoong istorya. Kasi hindi niyo alam kung paano magtrabaho itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Kagaya niyan, napakaliwanag po sa prohibition on unfair debt collection practices na bawal magpanggap. Pagpapanggap ho yan eh. Sila naman ho yan eh. Yaan yung mga ahenting bugok ng bugo katabusadong online lending apps. Di po ba? Ba't nyo paniniwalaan yan? Wag nyo na lang ho siyang pansinin. Ito ho maipapayo ko sa inyo. Kung sa tingin nyo po, yung mga mensahe at tawag at email, nakakaapekto na sa pang-araw-araw nyong gawain. Kumbaga, nai-stress na kayo, nagkakaroon na kayo ng anxiety at depression. Huwag nyo pansinin. Di po ba? Ang gawin nyo po, mag-focus kayo kung ano yung kontrolado po ninyo. Di ba? Kung kayo'y may hanap buhay, doon ho kayo mag-concentrate. Kasi, pagka may hanap buhay kayo at nag-concentrate kayo, maipoprovide nyo yung nararapat sa pamilya ninyo at makakapag-ipon kayo, makakapagtabi kayo para mabayaran nyo yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Okay po, eto pa po ha. Kasi may mga nagko-comment, hinaras na ako, hindi ko na sila babayaran. Mali po. No? Kasi iba ho yung utang dun sa harassment. Kasi nga mga bugok to eh. Gumagawa sila ngayon ng mga scrupulous na pamamaraan para po kayo ay maharas. No? Kasi iba yung utang. Utang is utang po yan eh. So bayaran nyo. Kung talaga kayo i-pass nyo na, pag-ipunan nyo na lamang po, tsaka nyo siya bayaran ng buo. Yun lamang po maipapayo ko sa inyo. Tapos, yung pinagbayaran ninyo, yung proof of payment, itabi nyo. Ano man po ang mangyari, meron kayong proof na kayo po ay nagbayad. Now, with regards po dun sa mga pang-aabuso sa inyo, sa mga harassment calls, harassment messages, harassment emails, andyan po ang SEC at saka po ang PAOK at NPC, PNP, NBI at DOJ. Mag-file po kayo ng formal complaint. Okay po? Napaka-importante po kasi na i-file nyo yan, complaint na yan. Hindi yung wag nyo nalang bayaran kasi pag hindi nyo siya binayaran, may epekto ho kasi sa atin din yan eh.
Ganito po kung bakit may epekto. Paano po kung yung bugo katabusadong online lending apps na yan is miyembro po ng CIC? So, yung pong inyong basic information, makikita po ng ibang miyembro. Di po ba? Kasi po, ang CIC po, lagakan yan no, ng ating mga basic information no, sa credit. Pag nakita po dyan, no, or nailagay ng submitting entity na kayo po hindi nakabayad no, sa kanilang kumpanya, makikita yan ng ibang miyembro na may accessing entity. So makikita po may hindi kayo binayaran. Eh paano kung gusto nyong manghiram? Di po ba? So makikita nila ay hindi nakapagbayad to. So, di ba? At masisira ngayon yung ano nyo, yung credit history ninyo. Di po ba? Kaya po, wag nyo susundin yung may mga sinasabi na hinaras ako. Wag nyo nalang bayaran yan. Di po ba? Kasi kaiba po yun eh. Iba po yung utang dun sa harassment eh. Di po ba? Bayaran nyo to. O, tapos, simultaneously, mag-file kayo ng complaint. Kasi ganun po yan eh. Hindi naman po masusolusyonan ng hindi pagbabayad sa utang. Di po ba? Yung harassment. Kasi hindi ho titigil yung mga bugok na yan. Pati ho yung mga tao na hindi kasali sa utang, idadamay niya mga bugok na yan. Alalahanin nyo po, ha? May mga nanakaw sila na mga contact list sa inyo. Pati ho yun, tatawagan niya mga bugok na yan. Hindi lang tatawagan, sisingilin pa at wawalang yain. O masisira pa kayo doon sa mga kakilala ninyo. Di po ba? At worst pa, pagka nalaman yan yung inyong social media, ang mga social media accounts nyo, pati doon sisiraan kayo niyan. Which is cyber libel yun. O pagka may ganun pong nangyari, kung for example, pinost kayo sa social media ng may mali siya. Let's say for example, ginawa, wanted, dawag dito, balasubas tong tao na to, ganyan. Sinabi pangalan ninyo, that's cyber libel. Pero ito po, kailangan sa cyber libel, no? Pag sinagsampa kayo ng kaso, dapat yan, identify nyo kung sino yung nag-post. No? Kaya po, ito ang gawin po ninyo. Dumulugo kayo sa abogado. Itanong nyo po sa mga abogado kung ano po yung nararapat nyong gawin pagka na-post kayo sa social media, di po ba, hinaras kayo ng ganito, ganyan. Kasi po, mga abogado lamang po, no, ang may kakayanan na magbigay po talaga ng legal advices. Yung sa akin po kasi is personal na karanasan ko kasi ito eh. Kasi I've been working for lending and financing for almost 26 years. Okay, so kahit papaano may mga nalalaman po tayo dyan. Tsaka sumasama po kasi tayo sa pagsasampa ng kasong small claims case sa small claims court. Kaya may naiintindihan po tayo kahit papano. Yung pong sa akin is, eto, pag may mga ganyang mensahe at sa tingin nyo hindi nyo kayang tanggapin, isang tabi nyo lamang po siya. Ang pagtuunan nyo po ng pansin kung ano po yung kontrolado natin. Tapos pag-ipunan, tsaka nyo po bayaran. Kasi po pag lagi nyo silang iniisip, makukulta lang isip nyo eh. No, mapupunta pa kayo doon sa sa pagkakaroon ng depression tsaka anxiety, which is ayaw nating mangyari yun. Di po ba? Yun yung iniiwasan natin. Kaya kung ako sa inyo, kung malaki epekto niyang pagtatawag nila, pag-mensahe sa inyo, pag-i-email sa inyo, isang tabi nyo na lamang po. At mag-focus kayo kung ano yung kontrolado po ninyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.